Okay, so pag-usapan na natin yung Oppo Pad SE. Meron siyang 11-inch na screen. Pagkaparehas sila ng Redmi Pad 2. Vibrant naman yung screen and yung viewing angles niya okay naman. Makunat ang battery nito, 9,340 mAh. Pwede itong umabot ng 2 to 3 days kung gusto mo. Kung standby mo siya ng mga ilang araw, ilang percent lang yung mawawala sa kanya. This tablet runs on ColorOS 15.0. Based siya sa Android 15, so meron kang mga basic Android features. So yung variant na meron ako is 4GB of RAM, 128GB of storage. Kahit na naka 4GB of RAM lang tayo, meron naman siyang RAM extension. So, pwede mo siyang i-extend ng 4GB more. Dahil sa RAM extension, nadadagdagan yung performance niya. Meron tayong front cam na 5MP kung gusto mong gamitin to for video calls. Meron din siyang 5MP na rear camera. Eto. Very sleek yung design. Very minimal. Tsaka meron lang Oppo branding dito. Naka 2-tone tayo na silver. And manipis. Dito sa taas, meron tayong microphone. Ito yung volume rockers natin. Tapos dito naman sa left side, andito yung power button plus yung dalawang speakers. Kasi naka-quad speakers din to. Wala na sa baba. Dito naman, meron tayong dalawa pang speakers. Ito yung USB Type-C for charging. Tapos I believe microphone na naman to. So meron siyang dalawang microphone within the tablet. So wala tong SIM card slot kasi Wi-Fi version lang to. Meron siyang SIM card version na mas mahal. So yung display natin is 11-inch with 1080p resolution. Maganda pa rin manood ng mga movies dito kasi maganda yung resolution ng screen. Naka IPS LCD tayo. Maganda yung brightness level niya, lalo na sa loob. Yung display is actually up to 90Hz. Kagaya lang din ng Redmi Pad 2. Now, wala siyang dynamic. Yung automatic siya nagpapalit from 60Hz to 90Hz. Yung touch sampling rate niya naman is 180Hz. So, hindi masyadong mataas but hindi naman to pang gaming talaga. Yung processor nito is Helio G100. Pwede mo pa rin siyang i-games ng Honor of Kings, Mobile Legends, CODM. Hindi na masyadong smooth yung mga heavy games like Genshin Impact, Wuthering Waves, or yung mga ano pang mga bagong games ngayon. So, both front and back camera support 1080p 30fps of video recording. Ayun na nga, yung battery nito umaabot ng 9,340 mAh. So, makunat na makunat yung battery. Easy pwede mo tong gamitin ng 2 to 3 days. It also supports 33 watts of fast charging. Yes, mas mabilis ang charging nito kaysa sa Redmi Pad 2. From 0 to 100% ng 2 hours. So, for the sensors, meron tayong accelerometer tsaka ambient light sensor. Wala tayong gyroscope here. For this tablet, meron tayong AI features on the gallery. Dito tayo sa AI editor. Let's try yung enhanced clarity dito. 4K daw. Oh, okay. So, mas naging clear nga siya. I-upscale niya to a higher resolution tsaka mas clear yung picture. Kahit na naka 5MP lang tayo, maganda pa rin yung camera quality niya. Ito na yung result niya. Let's zoom in here. Compare nga natin. Ito maganda to sa mga yung pixel peeper, yung nag-zoom in talaga ng picture para makita yung details. Tapos, dito tayo sa AI eraser, syempre. Yan, erase natin yung red na mouse. Nawala yung red, napalitan nga siya. Maganda. Maganda yung AI editor niya. Kung meron kang mga blurred pictures, pwede mong i-unblur. Okay, dito sa watch ko, meron siyang konting reflection. Let's try kung gagana ba siya. Okay. Anti-reflection kaso inalis niya yung ilaw. So, merong ilaw dito, inalis niya. Yeah, hindi siya masyadong maganda pero may mga fun features kang pwedeng gamitin. So, for video naman, hindi siya masyadong maganda yung video quality nito. Kasi naka 5MP and mababa lang siguro yung sensor na ginamit. Okay lang siya sa pictures. Sa pictures, maganda naman. Doon naman tayo sa daily use. Kunwari, mag-search ka lang, social media. If you're gonna do searches, punta tayo sa website ng Oppo. Mabilis naman yung loading time niya. Yan. View the website kung gusto mo. Okay lang naman. Kahit na naka-IPS lang tayo, 500 nits, it's still pretty good. Gagamit ka ng YouTube app, okay naman. Very usable naman siya. How's life in the city with superheroes? Lost my car. Again. But at least Thor got his hammer back. Hero wins, civilian pays. Would you ever date a superhero? Sure, if I wanted to spend every date hiding under a table while he fights a flying robot. Up to 1440p lang yung nakikita kong video na pwede niyang i-play and 60Hz. 4K video kasi to and ayun na nga, hindi tayo nakapag-watch ng 4K. Still very sharp. Okay, so let's try Netflix. So wala siyang HDR capability, pero naka wideband L1 tayo. Plus
Full HD or 1080p resolution sa Netflix. So, merong dalawang speakers on each side na maganda naman yung tuning. Kahit na naka full volume siya, okay pa rin. I can't stand the fact that this school is the only thing popping up at Podunk Town. This is the boy whose life was served to him on a silver platter. Hey, you know, girls in glass houses. Should throw bigger stones. At least I'm not an elitist snob. Kung hindi mo naman kailangan ng SIM card, pwedeng itong Wi-Fi version na lang yung kunin mo. Meron siyang LTE version na 4GB pa rin yung RAM and 128GB yung storage. Pwede mong kunin yun, so mas mahal lang. So if you wanna use your Facebook, pwede kang naka-landscape mode na ganito, malaki. Pwede mo rin siyang iset na hindi naka-landscape mode. Yan, kung centered naman yung Facebook mo, ayan, maliit lang siya, di ba? Pwede mo siyang ilagay sa sides kung gusto mo. Ayan, oh. Ganito yung gusto mong view, naka-portrait mode. Ayan, na parang cellphone pa rin, pero napakalaki. So, pwede nga. Yan, this is your social media. Maganda naman. Okay? Yan, so, pwede kang mag-landscape mode sa TikTok kung gusto mo. So, napakalaki ng screen. Pwede naman siyang portrait mode ganyan. So, parang cellphone pa rin. Napakalaking cellphone. Kunwari, ayan. Ito yung TikTok page ko. Feature pack, may shoulder triggers. Maganda yung screen quality. Yung audio, maganda. Yung battery life, maganda. Tsaka hindi ka talaga bitin when it comes to the gaming features. Nandun na lahat. You can expect na super bilis nito. Okay? Kasi naka 4GB of RAM and extended siya for 4GB. Yes. Maaaring mag-slow down pa rin siya. Hindi siya yung mga 8GB of RAM or pataas. Gusto mo talaga mas smooth, mas maganda yung mataas yung processor or chipset na bibilin mo, plus mataas yung RAM. Mas okay yun. Okay, so kung gusto mo ng Disney Plus, Since when were they granted? isa pang maganda dito sa tablet na to is multitasking capability. So, pwede siyang mag-split screen and floating windows. Kasi, yung sa Redmi Pad 2, wala siyang floating window and split screen. So, kunwari, pwede mong gawing floating window yung isa, gawin mong floating window si Facebook, tapos, gagawin mong floating window si Notes. So, I think, yeah, isa lang pwede mong gamitin at a time. Okay? So, hindi mo pwedeng gamitin yung multiple floating windows. Pwede kang maraming floating windows dito na pagpipilian. Ayan, so, ayan, meron kang floating window ng TikTok. Tapos, eto naman, pwede mong ipalit yung Notes. The floating window, pwede mo rin siyang i-move. Yan, pwede mong i-move kung gusto mo. Tapos, eto naman, pwede mong gamitin yung Facebook dito. Yan. So, split screen mo. Okay, split view. Yan. Let's try Google. Okay, meron tayong TikTok sa kabila, meron tayong Google dito. Pwede tayong mag-multitasking for this tablet. You can use your right side of the screen, tapos meron kang mga videos dito sa left side kung gusto mo. Yung disadvantage lang ng tablet na to, wala siyang support for a proper smart pen. Hindi kagaya ng Redmi Pad 2 na meron siyang proper support for smart pen. Maganda yung drawing niya, yung writing feature nun. Tsaka meron ding palm projection yung pen mismo. It depends kung ano yung trip mong gawin sa tablet mo. Kung gusto mo lang gamitin ng stylus pen, okay naman, mano-mano lang. So, yan. Magpipindot ka ng ganyan and then magmumultitask ka kung gusto mo. Then, you can use it. Okay lang naman. If you wanna edit your videos here, pwede ka rin mag-edit ng video sa CapCut. Itong universal pen, pwede mo itong gamitin kung ayaw mo nang pinipindot sa kamay. Minsan, yung daliri natin madikit kasi. So, mas mainam na meron tayong universal pen na kagaya nito or stylus. Yan. Split mo ng ganyan. Tapos, lagyan mo ng animation kung gusto mo. In animation na zoom out. Okay. Yan. Tapos, split mo ng dito. Split mo yung video dito. Tapos, lagyan mo ng animation out. Yan.
Kung gusto mo, ito naman, zoom in, zoom out, yan. Tapos, split mo na naman dyan. Kung gusto mo, lagyan mo ng video effect, yan. So, video effects, pwede naman. Okay. So, video effects na ganyan. Okay. Yan, no? So, meron ka ng video effects sa video mo. Yan. So, okay naman. Mabilis naman yung editing dito. Okay. Okay. So, yan, transition na pull in. Ayan, no? Okay na okay, di ba? Pwede ka mag-edit ng video using this tablet. So I guess yung magiging problema lang is yung exporting. Kasi dun sa exporting, magbe-base yan sa bilis ng processor mo. Tsaka yung sa RAM. Very taxing na kasi sa processor and sa RAM yung exporting of the video, lalo na mas malaki yung file. So, mas mabagal siya pag mahina yung chipset mo. So, wala tayong expandable storage. This is a fixed 128GB na device. I believe yung LTE device, pwedeng expandable yun. Mapupuno ka agad yung 128GB mo with your games and with your files sa video edit mo. So, let's try export sa 1080p and 30fps. Kung makikita mo, medyo mabagal pa rin. Kasi, kung sa malalakas na device, matatapos kagad to. Yung exporting niya for the 1080p, tapos na to sa ilang seconds lang. Ito, it takes like possibly mga 30 seconds to export a 1080p video na kagaya ng ginawa ko. Then again, hindi naman masyadong mabagal. Pwede naman, manageable naman. Okay, so video editing is totally fine. Kung mahilig kang mag-design with Canva, pwede ka rin gumamit ng third-party stylus pen for your design here. Kung gusto mo, yung mga drag and drop, click, point, yung mga ganun lang. Hindi lang yung mga nagjo-draw ka talaga. So, medyo laggy ng konti, but it's okay. Kung gusto mo mag-rotate ng design mo or magpalaki ng design, pwedeng click and then rotate yung design mo. Yan. Kung gusto mo namang mag-add ng element, ayan. Okay. Search ka ng logo design. Then, search for it dito. Ganyan. Pro version, ayan. May mga logos tayo. Let's try. Mag-add tayo kunwari ng logo. Let's add a new design. Okay. Yan. Ayan, no? You can zoom in. Ayan, no? Hindi masyadong maganda yung stylus na to, but yeah, okay lang. Mura lang naman kasi to. Ayan. So, kunwari, i-add natin to. Yan. So, yan. Okay. Yeah, for example lang. Kung professional editor ka, once again, I would highly suggest na may magandang pen support na tablet yung kunin mo. Like a Redmi Pad 2. Or mas maganda pa sa Redmi Pad 2, yung Redmi Pad Pro, mga Xiaomi Pad na magaganda, even an Oppo Pad na maganda, pwede yun. Yung mga mas mamahaling tablet talaga na may magandang pen support, may Oppo Pad SE ka, gusto mo mag-edit, you can still do it kagaya nito. So, this is Canva. Yan. Even with a very cheap stylus, pwede mong gawin. Let's try productivity. Magda-download tayo ng Google Sheets and Google Docs. Ayan, no? Pwede. Yan, you can edit a value dito sa, kunyari, gagawa tayo ng bagong sheet if you want. So, new spreadsheet. Yan. Yan. Hello? You wanna add a comment? Yan, pwede. If you wanna add a value, hello? Yan. So, value on this side. Ayan. Kung gusto mo ng formulas, pwede mo naman gawin yung formulas mo dito. So, gumagana naman. Google Sheets is working fine. And, ayan na nga. Meron ka ng sample sheet dito and ito yung mga Google Sheets ko from before. Yan. So, pwede siyang split screen. So, nandito yung Google Sheets. I-open mo yung Google Docs mo if you like. So, pwede kang mag-split screen productivity for this tablet. For example, I wanna open up the scripts na meron ako dito or information for my video. Tapos, yung tracker mo dito sa sheet. Kung gusto mo, yan. Tinatrabaho mo pa rin siya. And ito, nagsusulat ka. Yan, naka-automatic save naman yung Google Docs. Maliban sa split screen, pwede mo rin siyang i-floating window. Yan, naging floating window na yung isa. And then, you can move things out. So, WhatsApp, Viber, I believe yun yung mga ginagamit for like free calling using VoIP. Pwede mo lang siyang gamitin companion phone or companion device as a backup from your Android or iPhone. Pag na-scan ko na tong QR code niya, gagana na yan. Loading chat. So, pwede tayong makareceive ng calls and text natin for WhatsApp using this device. Let's try Viber. Kailangan mo mag-enter ng phone number mo to use this feature. So, pwede ka palang gumamit ng Viber dito even naka-landscape mode. Ayan, no?
So, nakapasok na ako sa Viber. You can have free calls or text kung gusto mo. As long as may registered number ka and makakapag-verify ka ng code. So, yun. If you wanna check your calendar, pwede rin. Let's see kung meron ako mga schedule dito. Ayan. So, Google Calendar, you can also use it here. Yan, for your productivity. Okay? So, pwede. So, you can even play games on this tablet. So, yung mga light games lang, pwede, makakuha ka ng 60 FPS. Meron tayong accelerometer, wala tayong gyroscope. Ayan, no? So, magagamit natin yung accelerometer for para sa tilt movements natin. Oh, okay. Di pa ako sanay sa tablet malaki tsaka mabigat. Oh! Boom! Crash tayo. Let's play na naka-controller tayo. Makaka-connect siya dito via Bluetooth, pero merong mga games na hindi siya supported. Yung CODM, Hawk, tsaka yung ML, hindi siya supported. Now, may mga games naman na supported nito like the racing game here, Asphalt Legends, pwede siya. May controller support. Acceleration. Pwede tayong mag 360 nitro ganyan. Sa A, tapos 360 ganyan, double click. Yan o. Yun. Oops. Yan o. Pwede mong ikabit dito sa likod. Yan, hawakan niya yan. Pwede siya up to 11 inch na tablet. So, maganda yung controller na to. Genshin Impact pwede. Fully supported ng controller si Genshin Impact tsaka si Wuthering Waves. Tsaka possible na marami pang games. Hindi ko pa na-test. So, yun. Boom. Grabe oh. Nakakaliw talaga tong game na to. Kita nyo yung FPS oh. Nasa mga 60 FPS tayo. Very stable. Kasi nga naka Helio G100 naman to. Malakas pa rin yung chipset. Pwede sa mga ML, Honor of Kings or CODM. Yan. So pwede ka pa rin mag-games dito sa tablet na to kung gusto mo. Sa mga nagtatanong kung meron siyang PC mode, wala siyang PC mode. Pwede ka namang mag-universal stylus. Wala siyang dedicated na Oppo pen. Ito, meron siyang accessory for a cover. Yan. Folio case to na pwede mong gawin as stand. Pwede mong i-fold na ganyan para tumayo siya. Ganyan. And magnetic naman siya. So, yan. Kung manonood ka ng movie, maganda siya. Ayan, naka-pair na yung Bluetooth keyboard natin and our Bluetooth mouse. Functionality na ganyan. Kunyari, gusto mo mag-search sa Google. Kunyari, ganyan. So, although wala siyang PC mode, still, you can connect a Bluetooth mouse and a keyboard para gumana pa rin yung function niya. Kagaya nito. So, you wanna Google, do some research, Oppo Pad SE. And magagamit mo yung scroll wheel. Yan. So, scroll down. So, although wala siyang PC mode, you can still use it like a PC. Gamit yung mga Android apps dito for productivity. You know, kung gusto mo na mag-Google Sheets, pwede ka namang mag-split screen, multimedia, yan. So, gagamitin mo tong Google Sheets, yan. Pwede mo naman tong i-split screen. Okay? Tapos, mag-open ka na naman ng Google Sheets and Google Docs. Then, you can edit your files. So, may full productivity accessories ka na. Meron kang folio case, ganyan, for a stand. Meron kang keyboard and mouse. Then, meron ka ding working na universal stylus pen for this tablet. So, okay na okay. This is my full review of the Oppo Pad SE. This is a pretty good budget tablet. Kung naghahanap ka ng may magandang screen, 11-inch display, IPS, very clear, very vibrant, maganda for indoor use. Tapos, may magandang speakers. Kahit na naka full volume yung speakers, maganda pa rin. Meron siyang accessory for a folio case from Oppo. Meron din siyang earbuds.
Pwede siyang kabitan ng mga third party na Bluetooth mouse, keyboard, tsaka etong universal stylus. Pwede mong gamitin for basic use. And meron din siyang napakunat na battery. Matagal malobat, pwede mong gamitin all day kung gusto mo. Tapos yung support niya for charging is also faster. For a budget device and its price, napakaganda nito. Sulit na sulit. It's a highly recommended tablet. So once again, thank you so much sa panonood. You can follow or subscribe to me here. Like and share this video kung nagustuhan nyo to. If you want to support me, then go ahead and buy from my Yellow Basket here. Once again, thank you so much sa panonood and take care na muna. Bye-bye.